Doble bantay ang mga pulis sa seguridad sa Pagadian City. Ngayong mainit ang issue tungkol sa investment scam ng Aman Futures Group. Matapos matagpo ang patay ang isang ahente ng Aman Futures Group nitong linggo. Isang money transfer service naman ang pinagnakawan ng isang umanong desperadong Aman investor. Mula sa Pagadian City, may live report si Micaela Papa. Micaela? Susan, galit o desperasyon ng mga nabigong Aman investor ang iniuugnay na motibo sa ilang kaso ng kriminalidad dito sa Pagadian City. Bukod kasi sa pagpatay ng LTO Pagadian officer na ahente umano ng Aman Futures nitong linggo, ninakaw din ang isang umano nga Aman investor ang isang branch ng Money Transfer and Courier Service. 80,000 pesos ang natangay sa branch. Maliit na halaga pa raw dahil bumaba na nga ang kita ng branch dahil wala na nga gaanong nagpapadala ng pera buhat ng magsara ang operasyon ng Aman. Kabalintunaan din, Susan, na ang ninakawan na OIC ng branch ay mismong nabiktima na nga rin ng Aman investment scam. Patay naman ang isa pang investor ng Aman sa tangkang panloloob sa isang bangko. Halos alas 6 daw, sarado na nga ang bangko nang subukang pumasok ni Gilbert Macaranas, isang dating armored van driver ng bangko, sa rear gate para umano mag-check ng ATM. Ngunit kasabay sa kanyang pagpasok ang isang di pa kilalang lalaki na naglabas ng baril, nakipag-agawan sa guard on duty at napaputok nga itong baril at tinamaan si Macaranas. Tinanggi naman ang byuda ni Macaranas na magnanakaw ang asawa dahil sa pagkabigo sa Aman. Dahil sa mga kasong ito ay doble bantay na ang Pagadian City Police. Mula mamaya ay magkakaroon na ng dagdag na mga checkpoint sa mga strategic na lugar. Paiigtingin na rin daw ang mobile patrol. Ngunit paalala ng pulisya, huwag na sanang tapatan ng mga tao ang mali ng isa pang mali. Ang pinakamainam daw na solusyon ay ang paghahain ng reklamo upang mapalakas ang kaso laban sa may-ari ng Aman Futures. Iyan ang latest mula dito sa Pagadian City. Balik sa Susan. Maraming salamat, Micaela Papa.